Good evening, mga kaibigan. Dito naman tayo, ang pag-usapan natin po sa ngayon ay yung grave abuse of discretion na ginawa ng mga kakampi ni BBM sa House of Representatives no kung bakit binuto nila na ibasura ang impeachment na reklamo laban kay BBM kahit na nilabag nila ang proseso sa ilalim ng impeachment rules of impeachment proceedings sa House of Representatives. Ang pagkalabag po nila ay may utos na sa pagdetermina ng sufficiency in substance ay babasahin lamang ang pagkagawa ng pagkabanggit ng reklamo. Kung sapat na ba ang reklamo, nabanggit ba lahat ng detalye na kailanganin? Yun lamang, detalye lamang hinahanap. Ngayon, kung titignan mo yung mga reklamo ng Makabayan Black ng mga Lisa et al. At ang reklamo ni Attorney Andre De Jesus ay sapat naman. Sapat sa pagbanggit na kay naman addict tapos pagkidnap. Sapat na yun. At saka unprogrammed appropriation. So, ngayon, kahit na sapat na, binasura pa rin. So, kahit na sapat na at binasura, ibig sabihin po, nagkaroon ng grabing abuso na ginagawa ng mga congressmen natin. So, grabing abuso ay ibig po sabihin ay parang sinasabi mo, ang problema dito, nagpipili-pili pa, nagbuto-buto. Dapat tinignan lang objective. Ang tanong, halimbawa, ano ba nakikita niya, puti o itim? Tapos napakalayo ng itim na nakita mo, puti pa rin binoto nila. Parang ganun po, grabe ka-abuso yung ginagawa nitong mga congressmen natin. Dali Subukan natin ulit. May mayroong isang i-reload ko lang, reload. Sige, di bale. Malalaman din naman mamaya. Medyo may problema ako sa aking bear with me please ha.
Inaalat lang tayo sandali. O sige, habang inaayos ko, mag-uusap-usap tayo. Ang pag-usapan po natin ay ipipresenta ko yung isa sa mga reklamo laban kay BBM. At makita natin na sapat ang reklamo. Kagaya ng mga reklamo kasi, doon kung pag-usapan natin yung binabanggit ng reklamo ni Attorney Andre De Jesus ay sapat naman ang mga reklamo niya. Una-una, ulitin ko lang, ay yung addict si BBM. Pangalawa ay yung pinakidnap niya si EPRRD. So ganun po ang nature ng reklamo. So ngayon, kung ganun ang nature ng reklamo, ang ibig sabihin po, tinatanong lamang kung tama pag-akusa. Dito naman, pag-usapan naman natin yung mga nature ng pagsusulat ng reklamo. Patungkol naman sa ginawa ng Makabayan Black at nais kong ipresenta sa inyo si Congressman Egay Resi na sumuporta po sa reklamo ng Makabayan Black. Tingnan natin po yung sinabi ni Egay Resi. Ito po. Complain na inihain nila Lisa Largosa posisyon at opisina. Thank you, Madam Chair. I would just like to make observations on the first allegation in the MASA complaint. It's about the BBM parametric formula. Walang kwenta na While the congresswoman to. allegation is grounded upon a paper proposing the adoption of BBM parametric formula, the statement shows that the same is created by DPWH. Buba talaga to. Ganun talaga kapag verifikableng mga katotohanan. Isang malinaw na halimbawa, ang malubhang kapabayaan ng Pangulo sa pagpayag na salaulain ang pambansang budget ng kanyang mga kaalyado. Daan-daang bilyong piso ayon mismo sa reklamo. Pinayagan ang insertions, diversions at manipulasyon. At sa kabila nito, nilagdaan at ipinatupad ang paglalabas ng mga pondong ito. Ayon sa reklamo, pinahintulutan at nilaglaan ng Pangulo ang paglalabas ng bilyong pisong unprogrammed appropriations. Ladies and gentlemen, sapat, sa umpisa pa lang, sapat na yung pagbanggit ni Egay Resi na binabasa niya yung sinulat ng mga makabayan na mga congressmen. Sapat yung pagkabanggit na kung totoo mga yun, ay matatanggal na sa pagka-presidente si BBM. Pero bakit bumuto pa rin sila na hindi sapat? Grabe na mga... Tapos, ang numero 1 nila na magkapagkakamali doon, iniutos po sa House of Representatives Rule 3, Section 5, na sa pagdetermina kung sapat ba sa sustansya ang reklamo, alamin lamang po kung ang pagkasulat ng reklamo ay nababanggit po ang lahat ng mga elemento ng mga krimen o ng mga kasalanan ni Bongbong para siya matanggal sa pagka tinatawag na presidente. So, kahit sapat na, bumoto pa rin yung mga tarantado na mga buwakang inan na mga magnanakaw, sila pang kumikita doon. Sa bagay, sila kasi ang kumita eh. So ayaw nilang alisin, tanggalin yung kapwa nila na kasama na sa pagnakaw ng pera. Ganun po ang nangyari. Yan kasi mga congressman, mga buaya yan eh. Kahit aminin nyo man hindi, talaga buaya kayo. Lalong bumagsak ang tiwala ng tao sa inyo nung binasura nyo ang reklamong impeachment laban kay PBBM. Hindi man lang ninyo pina-second base. Naka-first base dahil sa tanong na kung sufficient informed. Pero pagdating sa substance, ganun din kaya ang gagawin nyo kay Sara Duterte? Ha? Parihas ba ang gagawin ninyo? Basura nyo rin ba o hindi? Ngayon, kapag sinabi nyo na may sufficient sa sustansya, ang laban kay Sara, may problema kayo. Katapusan na po ng inyong karera sa politika. Matatalo na po kayo sa sunod na eleksyon sa pagka-congressman.
Yan lang po ang masasabi ko kasi massive na yung aking kampanya, yung ibang kampanya, ganun din. Laban sa inyo, babanggitin natin ang mga pangalan ng mga tao na mga congressmen na bumuto kontra sa gusto ng tama. Alright, ulitin ko lamang, itong binabanggit na ngayon ni Erisi ay sapat ang reklamo na kung mapatotohanan, ang reklamo sinasabi ni Erisi ay sapat na para matanggal si Bongbong. O ito, ang ibig sabihin, kahit na sabihin natin na pinapabuto-buto kayo, wala kayong discretion na hindi bumuto ng pabor sapagkat klarong-klaro na sapat ang sustansya. Ganun lamang po. Pondong walang tiyak na pinanggagalingan na ginamit umano sa ghost projects, substandard infrastructure project at maanumalyang flood control. Hindi ito simpleng pagkukulang. Ito ay systematic acts na tuwirang pumapasok sa betrayal of public trust. Ang reklamo rin ay malinaw na nagsasaad na pinayagan ng Pangulo ang paggamit at pag-divert ng pondo mula sa PhilHealth, PDIC at Foreign Assisted Projects Appropriations na nagdulot ng malalaking pagkaantala sa mga flagship projects ng ating bansa. Metro Manila Subway, PNR Elevated Rail at iba pa. Ang epekto nito, bilyong-bilyong pisong nawala dahil sa commitment fees, penalties at price escalation. Ito ay tunay na perang nawala, tunay na oportunidad na nasayang at tunay na pasaning ipinapataw sa mamamayang Pilipino. Ang reklamo ay malinaw na sumasagot sa mga batayang tanong. Sino ang gumawa? Ang Pangulo. Ano ang ginawa? Pinayagan at daan ng budget, manipulation at anomalous releases. Kailan? 2023, 2024 at 2025 GAA. Paano? Sa pag-aproba ng releases at kabiguang pigilan ang diversion ng pondo. Higit sa lahat, may direktang ugnayan ang mga gawain ito sa impeachable offense na betrayal of public trust. Klarong-klaro sinabi, sapat. Hindi pa naman hinahanapan dyan sa pangalawang yugto, hindi pa hinahanap ang mga ebidensya. Ang hinahanap lamang kung sapat ba ang pagbanggit ng mga detalye para sabihin natin na kung totoo mga ito ay sapat na para tanggalin si Bongbong Marcos. Ang mga aligasyon ay grabe. Tinatamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kung mapapatunayang totoo ang mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Yan, kung Yan lang ang mapatunayan dapat totoo ang natin. mga ito ay siya ng impeachable offense. Mapatunayan na. Grabe. Grabe. Nabanggit na lahat ng basic facts. Nagtatawanan pa ang mga luko-luko ng mga congressmen. Ating pagpasyahan sa yugtong ito. Dapat bigyan ng pagkakataon ng mga nagrereklamo na magharap ng mga ebidensya. Tama. Magsumite Hindi mo na pinagbigyan na magharap ng ebidensya. ng mga sworn statements at mapatunayan ang kanilang mga aligasyon. Kasabay nito, dapat ding bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ito ay hindi pag-uusig. Ito ay due process. Ito ay justisya para sa nagrereklamo, para sa Pangulo, at higit sa lahat, para sa mamamayang Pilipino na may karapatang malaman, pinabayaan ba? May ginawa bang kasalanan? Pinagnakawan ba tayo? Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. Maraming distrito ang biglang nagkaroon ng mga bilyong-bilyong alokasyon. At marami sa mga ito ay napunta sa mga flood control projects. Kung pipigilan natin ito, baka tayo mismo ay husgahan ng bayan bilang kasabwat sa pagtatakip sa katotohanan. Lalo pang magpapabagsak sa tiwala sa gobyerno, magpapahinya ng ekonomiya, magpapalayas ng investors, magpapawala ng trabaho at magpapalalim ng kahirapan. At sa susunod na tagulan, sa bawat baha, sa bawat dilubyo, sa bawat buhay na malalagas, tayo ang sisingilin ng mamamayan. Madam Chair, hindi Baliwalas natin ka dapat na yun. katakutan ng katotohanan.
Ang dapat nating katakutan ay ang pagtatakip dito. Umusad ang investigasyon, hindi para sa Pangulo, hindi para sa atin, kundi para ipagtanggol ang konstitusyon ng Republika. Maraming salamat po. Yan ha. Madam Chair. Thank you, Honorable Eriza. Before we proceed, please let the chair read the 3 specific grounds for impeachment. First, under the first act of betrayal of public trust, institutionalizing systemic corruption through the BBM parametric formula of allocables. She had to clarify. Second act of betrayal of public trust, abuse of discretionary power over unprogrammed appropriations. And third act of betrayal of public trust, direct personal involvement in budgetary insertions and kickback schemes. For uniformity, since we deliberate on the sufficiency in substance, with respect to the De Jesus complaint per ground, we will be following the same system. So we are reminding the members to please confine the manifestation on the first ground first, and that is institutionalizing systemic corruption through the BBM parametric formula of allocables. That is for the guidance of the members. The Honorable Zamora. Yan po si Zamora pa. Pwede Luka-luka ka to eh. Kung gusto man ng San Juan, huwag niyan iboto to. Madam Chair, if I may make my manifestation as regards the entire As regards. complaint. Yesterday, it was made clear that for an impeachment complaint to be declared sufficient in substance, the recital of facts should constitute the impeachable offense Yan, charged. dapat na recital of facts lang. Walang kasamang ebidensya ha. It is clear that we need to show the ultimate facts or the overt acts of the president in relation to the various schemes he allegedly perpetrated. The second complaint shows 3 different schemes. In brief, they are institutionalizing systemic corruption through the BBM parametric formula, abuse of discretionary power as regards unprogrammed appropriations, and direct personal involvement in kickbacks. These 3, in fact, are interconnected. It is all about the flood control scheme. I don't want to belabor the point, Madam Chair. Sige nga. I don't want to belabor the point. Sige, anong point mo? It is clear from the complaint that the president did not do any overt act to show that he directed. Buha ka talaga, bruha ka talaga. Napakakuan mo. Ito mga taga-San Juan, kung iboto ito. Ito, bata to ni BBM eh. Kaluka talaga ito. O hanggang dyan lang, pinapakita ko lang sa inyo na sapat po ang pagkabanggit ng reklamo kung ang pag-usapan natin po ay ang pagnanakaw sa flood control. Tapos binoto ninyo na binasura ninyo. Bad! Bad! Sige, hanggang dyan na lang. Magbabasa na lang ako ng ano. Istong, Attorney Toto, criminal act ba ginagawa ng mga congressmen? Criminal act po yan ang ginagawa nila. Hindi na po yan, kasi may grave abuse of discretion, kakasuha ko kayo ng criminal act na giving undue benefit or causing undue prejudice to the complainant and giving undue unwarranted benefit to BBM. Kaya pwede kayo makasuhan. I-drop ko ng reklamong ito. Tapos Arasausa, dapat malaman ng taong bayan ang mga pangalan ng mga congressmen. Makukuha natin mga pangalan ni mga yan. Tapos so good evening, watching from Malita sa Davao si Glenn Mac. Tapos Miss Daisy, magandang gabi po Toto Kausing. Sige, hanggang dyan lang ang ating very short lang ang ating So hayaan na lang natin ang team replay maghusga dito. Basta ka sa akin, sapat na pagbanggit ng reklamo, ang ebidensya sa susunod na titignan yan, dapat binigyan ng pagkakataon ang Makabayan Black
na magpresenta ng ebidensya pagkatapos nito. Pero hindi nila ang ginawa nila ay tinanggalan nila ng karapatan dahil binasura nila yung utos ng ang utos ng Congress na nagsasabi na sa Section 5, Rule 3, ang gagawin lamang nila sa pag-screen ay kung sapat ba ang mga detalye na binabanggit. Kung sapat, obligado sila bumoto kahit man kakampi nila si Bongbong Marcos. Kasi pag hindi sila bumoto dahil sa kakampi nila si Marcos, ay magiging grave abuse of discretion sila. At pwede sila kasuhan ng paglabag sa Republic Act 3019, Section 3E. Ganon po. At yung mga abogado dyan, ng mga congressmen, abogada, ay kakasuhan ko ng disbarment. Ganon po. Hindi nila ginagalang ang batas. Maraming salamat po. Paki-like na lang, paki-share, at saka paki-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe.